Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga tagong kwento sa kasaysayan ang nananatiling hindi batid ng marami. Kaya mula sa pagbibigay ni Pablo Escobar ng libreng pabahay sa mga mahihirap hanggang sa pagbabayad sa gobyerno ng Colombia, pag-usapan natin ang 10 pinakamalalang kabaliwan ng kilalang Colombian drug lord. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10, pagbibigay ng libreng pabahay. Isa sa mga kilalang gawain ni Pablo Escobar ay ang kanyang pagbibigay ng libreng pabahay sa mga mahihirap sa Medellin, Colombia. Ginamit niya ang kanyang napakalaking kayamanan upang makapagtayo ng mga kabahayan para sa mga pamilyang walang tirahan. Binubuo ang mga ito ng mga pasilidad tulad ng tubig, kuryente at sistema ng dumi sa alkantarilla. Mga bagay na madalas wala sa mga pinakamahihirap na lugar. Para sa marami, ito'y tila isang mapagkawang-gawang gawain mula sa isang kilalang kriminal. Gayunpaman, may ibang aspeto ang galanteng aksyon na ito. Sa kabila ng kanyang kabutihang ipinapakita, ang pagbibigay ng libreng pabahay ay may kaakibat na motibo. Pinatatatag ni Escobar ang kanyang impluwensya sa komunidad, pinananatili ang kanyang kapangyarihan, at nakuha ang suporta ng marami sa kanyang mga benepisyaryo. Sa ganitong paraan, nagtatag siya ng isang uri ng utang na loob na nagpalakas sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang Robin Hood sa mga mahihirap. Sa madaling salita, ang kanyang kabutihan ay bahagi rin ng kanyang mas malawak na estratehiya sa pamamalakad. Bukod sa pagtatayo ng mga bahay, ang inisyatibong ito ay naging simbolo rin ng kawalan ng katarungan sa lipunan ng Colombia. Ang ganitong kawalan ng pantay na pagkakataon at ang sobrang kahirapan ay nagtulak sa mga tao na umasa kay Escobar sa halip na sa pamahalaan. Sa huli, bagaman maraming pamilya ang nakinabang sa mga tahanang ito rin ay isang paraan ni Escobar upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan at ituloy ang kanyang mga kriminal na gawain. Number 9, pagsunog ng $1,000,000. Ang kwento tungkol sa pagsunog ni Pablo Escobar ng malaking halaga ng pera ay isa sa mga pinakabaliw at hindi kapani-paniwalang aspeto ng kanyang buhay. Sa gitna ng kanyang pagtakas, natagpuan ni Escobar ang sarili niyang nasa kabundukan kasama ang kanyang pamilya. Noong maramdaman ng kanyang anak na si Manuela ang matinding lamig, ginamit ni Escobar ang ilang $1,000,000 upang magsimula ng apoy para mapainit ang kanilang silungan. Ang aksyong ito ay sumasalamin sa kakaibang antas ng yaman at kawalang pakialam na taglay niya. Sa ganitong paraan, ipinakita rin ng kwentong ito ang kawalang saysay ng sobrang kayamanan sa konteksto ng karaniwang buhay. Bagamat maaaring literal na milyon-milyon ang kanyang pera, hindi ito nagbigay ng tunay na kaligtasan o ginhawa. Sa kabila ng pagsunog ng salapi para sa init, ang kanyang buhay ay puno ng takot, pagkakanulo at patuloy na pag-iwas sa mga awtoridad. Ang kanyang kayamanan, sa halip na maging kalutasan, ay naging isa pang dahilan upang siya'y habulin. Sa pangkalahatan, ang kwento ng pagsunog ng dolyar ay isang nakakahilakbot na paalala kung paano ang labis na kayamanan ay maaaring mawalan ng halaga kapag ang pangunahing kaligtasan at katiwasayan ang nakataya. Ipinapakita rin nito ang kalalimang naabot ng mga taong tulad ni Escobar sa kanilang pagtatangkang itago at protektahan ng sarili mula sa napakaraming kaaway na kanilang nilikha. Number 8, ang Palasyo ng Hustisya. Noong November 6, 1985, sumiklab ang kaguluhan sa Bogota, Colombia nang salakayin ng M19 guerrilla group ang Palasyo ng Hustisya. Pinuntirya ng grupo ang sentrong gusali ng Korte Suprema ng Colombia upang magbigay pansin sa kanilang mga layunin at hilingin ang pagpapalaya ng mga bilanggong politikal. Ang kanilang kilos ay mabilis na naging isang madugong sagupaan na tumagal ng 2 araw. Ang mga rebelde ay kumuha ng 12 ng bihag, kabilang ang mga hukom, abogado at opisyal ng korte. Sa kanilang layunin na maiparating ang kanilang hinaing, nagdulot sila ng takot at pagkamatay ng mahigit 100 katao, kabilang ang 11 hukom ng Korte Suprema. Ang pagtatangka ng militar ng Colombia na iligtas ang mga bihag ay nagdulot ng mas marami pang kasiraan at pagkamatay na ikinabigla ng buong bansa. Ang insidente ay naging simbolo ng lumalalang tensyon sa pagitan ng mga kilusan ng revolusyon at ng pamahalaan, pati na rin ng malalim na epekto ng kartel ng droga sa politika ng bansa.
Sa kabila ng tagumpay ng pamahalaan na tuldukan ng pagsalakay, ang insidente ay nananatiling isa sa mga pinakamadudugong kabanata sa kasaysayan ng Colombia na nagsisilbing paalala ng panganib ng karahasan sa politika at ng pangangailangan para sa matatag na mga institusyon. Number 7, pag-aayos sa soccer. Sa gitna ng kanyang marangyang pamumuhay, ginamit ni Pablo Escobar ang soccer bilang isa pang paraan upang palawigin ang kanyang impluwensya. Isa siyang masugid na taga-suporta ng Atletico Nacional. At upang masiguro ang tagumpay ng kanyang paboritong koponan, hindi siya nagdalawang isip na ayusin ang mga laban. Ang ganitong uri ng pagkontrol ay nagbukas ng pintuan para sa malawakang katiwalian sa esport na siyang mahalaga sa kulturang Kolombiano. Ang pinakatanyag na halimbawa ng ganitong pandaraya ay naganap noong final ng Copa Libertadores noong 1989. Sa labanang ito, sinasabing binayaran ni Escobar ang referee upang matiyak na mananalo ang Atletico Nacional laban sa Olimpia ng Paraguay. Dahil dito nagkaroon ng kontrobersyal na mga tawag na nagbigay ng penalty sa Atletico Nacional at nagresulta sa kanilang pagkapanalo. Bagamat nagdiwang ang kanilang mga taga-suporta, marami naman ang nasuklam sa tahasang katiwalian na bumalot sa nasabing torneo. Ang ganitong mga gawa ni Escobar ay hindi lamang nagpapakita ng kanyang pagkahilig sa soccer, kundi pati na rin ang kanyang malalim na ugnayan sa sistematikong katiwalian. Sa halip na pagkaisahin ang lipunan sa pamamagitan ng esport, ang kanyang mga gawain ay nagpalala pa sa kawalan ng tiwala sa mga institusyon. Ito'y nagsisilbing babala kung paano maaaring sirain ng isang makapangyarihang tao ang integridad ng isang tanyag na tradisyon upang masunod lamang ang sariling hangarin. Number 6, pagpapasabog ng flight. Noong 1989, ang karahasan ni Pablo Escobar ay umabot sa isang bagong antas nang ipag-utos niya ang pagpapasabog ng Avianca Flight 203. Ang eroplano na may sakay na 107 pasahero at crew ay sumabog sa kalagitnaan ng biyahe mula Bogota patungong Cali. Ang buong mundo ay natulala sa walang habas na pag-ataking ito na nagresulta sa kamatayan ng lahat ng nasa eroplano. Ang layunin ng pagsabog ay pagpatay sa isang kandidato sa pagkapangulo na itinuturing na banta sa imperyo ng droga ni Escobar. Sa halip na simpleng aksyon ng terorismo, ang pagsabog na ito ay naging isang taktika ng kartel upang makamit ang kontrol at takutin ang kanilang mga kalaban. Gayunpaman, ito'y nagdulot ng malaking backlash mula sa internasyonal na komunidad at pinalakas ang kampanya laban sa Medellin Cartel. Ang trahedya ng Avianca Flight 203 ay nananatiling isa sa mga pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan ng Colombia. Ipinakikita nito ang sukdulan ng kawalan ng konsensya ni Escobar, kung saan hindi lamang buhay ng kanyang mga kalaban, kundi pati na rin ng mga inosenteng sibilyan ang isinakripisyo para sa kapangyarihan. Ang nasabing insidente ay nagsilbing paalala ng malalim na sugat na iniwan ng narco-terrorism at ng mga trahedyang dulot ng walang habas na kasakiman. Number 5, pagtakas mula sa kulungan. Noong 1991, napasok ni Pablo Escobar ang kulungan ng sarili niyang disenyo, La Catedral, isang pasilidad na matatagpuan sa kabundukan malapit sa Medellin. Ngunit sa kabila ng pagiging bilanggo, nanatili siyang malaya sa maraming aspeto. Ginamit niya ang kanyang mga kayamanan at impluensya upang gawing parang marangyang mansyon ang kanyang kulungan, kumpleto sa mga pasilidad tulad ng malalaking kwarto, hot tub, at maging isang pribadong soccer field. Sa halip na maaresto, tila lalo pa niyang napalawak ang kanyang imperyo mula sa loob. Pinagpatuloy niya ang kanyang operasyon sa droga gamit ang cellphone at patuloy na tinanggap ang mga bisita, kabilang na ang kanyang mga kapwa-kriminal. Nang magpa siya ang gobyerno ng Colombia, nailipat siya sa mas mahigpit na kulungan noong July 22, 1992. Handa na siya. Matagal na niyang inihahanda ang kanyang pagtakas, na nagresulta sa paglikha ng isang mahabang tunnel na nagbigay daan sa kanya at sa ilang kasama na makalaya. Ang pagtakas mula sa La Catedral ay isa sa mga pinakamatapang na kwento ng pagtakas sa kasaysayan. Hindi lamang nito ipinakita ang talino at paghahanda ni Escobar, kundi pati na rin ang lawak ng kanyang kapangyarihan sa sistemang pampolitika at pangkatarungan ng Colombia. Bagaman pansamantalang nakaiwas sa batas,
Ang pagtakas na ito ang nagtulak sa isang mas maigting na paghahanap sa kanya na sa huli ay nagdala sa kanyang kamatayan noong 1993. Number 4. Ang pribadong zoo. Habang patuloy niyang pinalalawak ang kanyang kriminal na imperyo, ginamit din ni Pablo Escobar ang kanyang kayamanan upang bumuo ng isang pribadong zoo sa kanyang malawak na Hacienda Napoles. Ang kanyang pagnanasa sa wildlife ay nagdala ng mga hayop mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Kabilang dito ang mga elepante, leon, tigre, at maging mga zebra. Ang zoo ay nilagyan ng swimming pool, magaganda at maayos na hardin, at mga punong kahoy na inangkat pa mula sa ibang bansa upang gawing komportable ang tirahan ng kanyang mga hayop. Gayunpaman, ang zoo na ito ay hindi lamang isang koleksyon ng mga kakaibang hayop. Para kay Escobar, ito ay isang pagpapakita ng kanyang walang kapantay na kayamanan at kapangyarihan. Ang pagmamay-ari ng isang zoo na mas marangya pa sa ilan sa mga pandaigdigang pasilidad ng wildlife ay nagsilbing simbolo ng kanyang ambisyon. Sa kabila ng pagkamangha ng mga tao sa kanyang koleksyon, ito ay nagpakita rin ng kanyang pagwawalang bahala sa mga batas, lalo na't maraming hayop ang nakuha sa ilegal na paraan. Nang siya ay bumagsak, nakuha ng gobyerno ang kontrol sa zoo at ang mga hayop ay ipinamahagi sa iba't ibang mga zoo sa Colombia. Ang Hacienda Napoles at ang zoo nito ay nananatiling patunay ng kayamanan ni Escobar, gayon din ng mga etikal na isyong kaakibat ng kanyang buhay. Ang kanyang zoo ay sumasalamin sa mas malaking larawan ng kanyang pag-abuso sa yaman at kapangyarihan upang isakatuparan ng sariling kaligayahan, anuman ang halaga sa kalikasan o lipunan. Number 3. Droga sa submarine. Isa sa mga pinakamalikhaing paraan na naisip ni Pablo Escobar sa kanyang smuggling operations ay ang paggamit ng isang submarino. Ang submarino, na itinayo sa isang tagong lugar sa Colombia, ay nagbigay daan sa isang mas tahimik at halos hindi natutuklasang paraan ng pagdadala ng cocaine. Gamit ang 2 diesel engine at advanced navigation systems, kayang dalhin ng sasakyang ito ang hanggang 10 tonelada ng cocaine sa isang biyahe. Noong 1981, matapos ang matagumpay na unang test run, naging regular na ang paggamit ng submarino upang ilipat ang cocaine mula sa Colombia papunta sa Central America at Mexico. Mula roon, ang droga ay dinadala sa mas maliliit na bangka patungo sa Estados Unidos. Ang ganitong pamamaraan ay napaka-epektibo dahil nalalampasan nito ang mga tradisyonal na inspection at detection methods na nagiging malaking hamon sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas. Sa kabila ng tagumpay nito sa ilang pagkakataon, nahuli rin ng Colombian Navy ang submarino noong 1988 malapit sa Panama border. Ang pangyayaring ito ay nagbigay ng malaking dagok sa operasyon ni Escobar, ngunit patuloy itong nagsilbing simbolo ng kanyang talino, husay sa paglikha ng mga bagong taktika, at determinasyon na manatili sa unahan ng laro. Sa ngayon, ang submarino ay nananatili bilang isa sa mga pinakakakaibang halimbawa ng pagsisikap ng mga kartel na matalo ang sistema. Number 2. Ang luxury prison. Kung may isang lugar na nagpapakita ng kakaibang kapangyarihan ni Pablo Escobar, iyon ang La Catedral, isang kulungan na mas katulad ng isang marangyang estate. Nang sumuko si Escobar noong 1991, siya ay ipinadala sa La Catedral, na aktwal niyang idinisenyo mismo. Ang lugar na ito ay hindi simpleng bilangguan. Ito'y may mga kwarto na may king-size na kama, hot tub, isang soccer field, bar, at kahit waterfalls. Sa halip na parusa, naging paraiso ang lugar na ito para sa kanya. Ang layunin ng gobyerno noon ay pigilan ang mas malalang kaguluhan sa pamamagitan ng pagpayag na manatili si Escobar sa isang pribadong kulungan. Ngunit naging malinaw na si Escobar pa rin ang may kontrol sa La Catedral. Patuloy siyang tumanggap ng mga bisita, nagdaos ng mga kasiyahan at tumuloy sa kanyang operasyon ng droga. Nang maunawaan ng gobyerno na nawawala na ang kanilang kontrol, nagpasya silang ilipat siya sa mas mahigpit na pasilidad. Ngunit bago pa ito maganap, nakapagtago na si Escobar at sa huli ay nakatakas. Sa kabuuan, ang La Catedral ay isang testamento kung paano kayang baluktutin ng kayamanan at impluwensya ang mga institusyon ng pamahalaan. Ito rin ay nagsisilbing babala tungkol sa kahinaan ng mga sistemang pampamahalaan
sa harap ng walang habas na katiwalian at kapangyarihan ng kriminal na elemento. Number 1. Pagbayad sa gobyerno. Si Pablo Escobar ay hindi lamang kilala bilang isang drug lord, kundi pati na rin bilang isang maestro ng katiwalian. Gamit ang kanyang napakalaking kayamanan, binili niya ang katapatan ng iba't ibang opisyal ng gobyerno, mula sa mga hukom at pulis hanggang sa mga miyembro ng Kongreso ng Colombia. Ang kanyang layunin ay malinaw, tiyakin na walang magiging hadlang sa kanyang mga operasyon sa droga. Ang katiwalian ay naging sandata ni Escobar para mapanatili ang kanyang kontrol at proteksyon sa batas. Isa sa mga pinakatanyag na halimbawa ng kanyang pamamaraan ng panunuhol ay naganap noong 1984. Sa eleksyon ng Pangulo ng Colombia, nakialam si Escobar at ang Medellin Cartel sa pamamagitan ng mga serye ng karahasan, kabilang na ang mga pambobomba at pagpatay, na tumulong upang maihalal si President Belisario Betancur. Bilang kapalit, tumigil ang pamahalaan sa pag-e-extradite ng mga Colombian drug traffickers papunta sa United States, isang pangunahing layunin ng kartel ni Escobar. Nagawa rin niyang pakiusapan ang mga hukom sa pamamagitan ng pagbibigay ng multimilyong dolyar upang maibasura ang mga kaso laban sa kanya. Ang mga aksyon ni Escobar ay nag-iwan ng matinding epekto sa Colombia. Sa halip na maging protektado ng batas, ang sistema ng hustisya ay naging kasangkapan niya upang patuloy na makapangyarihan. Ang kanyang panunuhol ay hindi lamang nagbigay ng pansamantalang seguridad, kundi nagtulak din ng malawakang katiwalian na naging hadlang sa kaunlaran at tiwala ng mamamayan. Hanggang ngayon, ang kwento ng kanyang pagbabayad sa gobyerno ay paalala ng kahalagahan ng integridad sa mga institusyon at ang panganib ng pagbagsak nito kapag napasakamay ng mga kriminal.